laki. Oh, laki nun, oh. Grabe yung bangka, parang hinihigop yung bangka natin, mga kaponyo. Ayan, oh, laki, oh. Grabe. Woo! Nakakatakot. Ito, sarap natin. Nakakakaba na, nakakatrill. Hindi mo alam kung pakiramdam mo, pero talagang kakabahan ka talaga. Ingat tayo, baka mahigop tayo. Sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas, sa bayan ng Matnog, matatagpuan ang isang bahagi ng dagat na matagal nang kinakatakutan ng mga mangingisda, bangkero at maging ng malaking barko. Ito ang San Bernardino Strait, isang makipot ngunit napakalalim na daang pantubig na naghihiwalay sa Luzon at Samar. Sa unang tingin ay tila ordinaryong dagat lamang ito, pero sa ilalim ng tahimik na alon ay may nakatagong pwersang kaya magbago ng takbo ng kahit anong sasakyang pandagat. Dito nabubuo ang tinatawag nilang giant whirlpool, malalaking paikot-ikot na agos ng tubig na bigla na lamang sumusulpot sa gitna ng dagat. Yung ipo-ipo po, nakita po sa Kalintaan. Kulasi to Kalintaan. Tapos malalaki, maliliit. May nalubog na itong bangka. Yung may namatay. Makikita mo dun, malalaki yun. Mayroon din dito sa Kulasi. May nalubog na rin dun. Yung asawa ng pinsan ko. Yung asawa ko na nalubog doon sa Ipo-Ipo. Nalubog doon sa Ipo-Ipo. Tapos lumubog yung yung bangka nila na sinakyan ng ama niya. Matagal namin nakuha yung katawan niya. Paano nga ba nabubuo ang nakakatakot na paikot-ikot na tubig na ito? At ano ang matinding panganib na posibleng maidulot nito sa mga naglalakbay sa karagatang ito? Ayon sa mga eksperto, ang whirlpool ay nabubuo kapag nagsasalubong ang malalakas na agos ng tubig sa dagat. Sa bahagi ng San Bernardino Strait, kilala ang lugar na ito sa matinding current dahil dito dumadaan ang napakalakas na tubig mula sa Pacific Ocean. Kapag nagsabay ang malalakas na alon, pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat at malakas na hangin, nabubuo ang isang napakalakas na paikot-ikot na paggalaw ng tubig sa gitna ng dagat. Sa unang tingin, maaaring magmukha lamang itong ordinaryong paggalaw ng tubig, pero sa ilalim nito ay may napakalakas na puwersang kayang humila ng kahit anong mapalapit dito. Habang lumalakas ang ikot ng tubig, mas lalo nitong hinihigop ang mga bagay sa paligid at dito nagsisimula ang tunay na panganib. Para sa maliliit na bangka, maaaring mawalan ng kontrol ang mga bangkero dahil sa pabago-bagong direksyon ng agos. May mga pagkakataon din na biglang umiikot ang bangka habang pilit itong hinihila ng malakas na current. At kapag masama ang panahon, mas lalo pang nagiging delikado ang karagatan. Kahit ang malalaking roro at cargo ship ay kinakailangang mag-ingat sa pagdaan sa lugar na ito dahil sa sobrang lakas ng tubig, maaaring maapektuhan ang direksyon ng barko, lalo na kapag mataas ang alon at malakas ang hangin. Ayon pa sa ilang mangingisda, may mga pagkakataong daw na bigla na lang lumalalim ang ikot ng tubig na tila mahinihigop pababa sa ilalim ng dagat. At dahil dito, marami sa mga lokal ang naniniwalang hindi dapat maliitin ang karagatan sa bahaging ito ng Matnog. So mga kaponyo, andito naman tayo ngayon sa Sorsogon City. Mula Tabaco Albay ay dumiretso naman tayo dito sa Sorsogon City at ang pinaka-destinasyon natin ay papuntang Matnog, Sorsogon. At pupuntahan natin ang whirlpool sa Pilipinas na matatagpuan dito sa Matnog, Sorsogon. So dito ngayon, nakita natin, tumigil tayo sa Sorsogon City. Napakaganda ng lugar na to. Na-amaze ako sa ganda, sa linis, at kita nyo naman ang lugar na to. Tuloy-tuloy yung development ng lugar ng Sorsogon City at makikita natin ang napakalinis na lugar na bayan ng Sorsogon City. So dito makita nyo yung pinaka-capital niya. Sama-sama dito lahat ng kanilang mga establishment at makikita nyo dito sa kalsada. Ayan, napakaganda ng kanilang mga tanawin dito at napakatahimik. So nung dumating kami dito ay talaga namang mararamdaman mo yung linis, yung disiplina ng mga tao at yung mga establishment at talaga namang hindi nila pinababayaan na madumi ang kanilang mga harapan. Samahan niyo ulit kami sa aming another adventure at ipapakita namin sa inyo ang whirlpool ng Pilipinas dito sa Matnog, Sorsogon. Mula Sorsogon City ay kailangan pa namin maglakbay ng halos 2 oras para marating ang lugar kung saan kami pwedeng sumakay ng bangka para mapuntahan ang kinakatakutang whirlpool. Alas 12 na ng tanghali kami nakarating sa Barangay Kulasi at dito ay nakausap agad namin ang asawa ng isang bangkero at ang kanyang pinsan at naikwento nila ang mga trahedyang nangyari dahil sa whirlpool. Yung ipo-ipo po, nakita po sa Kalintaan. Kulasi to Kalintaan. May nalubog na itong bangka. Yung may namatay. May dala silang kahoy, troso. Nagdala lang pa Matnog ng troso. Pagdating doon, malaking kasi malaking buwan. Nalubog sila. Yung tatay niyan, saka yung kapatid, nakaligtas. Siya hindi.
hindi. Hinigop silang ipo-ipo. Ilalim. Nakuha na lang siya ilang linggo. Doon na lang sa may Langgao sa Inablan. Ano na? Patay na siya. Tapos mayroon naman din, gabi. Pamilya man yun. Isa lang patay. Ipo-ipo talaga yung malaki. Isa lang napatay, pero yung mga bata, hindi naman. Yung asawa ko, umalis yun doon sa amin, sa bahay. Nagbiyahe siya ng Matnog. Doon nakadaan sila doon sa Ipo-Ipo. Tapos lumubog yung yung bangka nila na sinakyan ng ama niya. Tapos tagal siya nakuha namin. Patay na nakuha na namin siya. May higit 1 linggo namin yun nakuha. Pagkatapos kong marinig ang mga kwento tungkol sa trahedya na dulot ng whirlpool, ay agad kami nagtungo sa tabing dagat para doon ay sumakay ng bangka at puntahan ang kinaroroonan ng mga ipo-ipo sa dagat. Wow! Libre dito, sir. Ganda naman ng lugar niyo. Ganda talaga. Mas maganda pa dito kay Subic. Mga po nyo, tingnan nyo. Tabing dagat lang, pero tingnan nyo mabuti yung kanila kung gaano kaganda. Ayun o. White sand. Sobrang ganda. Yung iba nagbabayad pa ng mahal para lang makaligo sa ganyan. Subic. Pero dito, look at this oh. Walang yan, walang bayad. Sige Wow. Galing. Sarap maligo dito. Linaw, buti hindi po siya nagdudumi. Ganda ng tubig nyo. White sand. Amazing. Ako nyo guys. Super amazing. Nagulat ako kasi tabing dagat lang, residential, maraming tao. Ibig sabihin lang nun, disiplinado mga tao rito kasi yung mga tabing dagat hindi nagdudumi. Kaya yan, nakakapaligo sila ng masarap. Malinis, magandang tubig, linaw. Sobrang ganda. Sobrang na-amaze ako sa tabing dagat nila dito. Kahit marami ang naninirahan sa tabing dagat, ay napanatili nila ang linis at ganda ng kanilang karagatan. So mga po nyo, ito, si Tatay Alex yung mga kasama natin para puntahan natin yung isang napakadelikadong whirlpool dito sa Matnog, Sorsogon. So, Tay, huwag nyo kami ilulubog ha. Kayo nang bahala sa buhay namin, Tay. Dahil naman kuhan, wala man hangin, no? Okay, so yan. So pupunta tayo ngayon doon para Malinaw. tingnan natin kung ano nga bang itsura nitong nakakamatay at napakadelikadong whirlpool. Tara, let's go. Oras na para puntahan at makita ng malapitan ang mapanganib na whirlpool na ito. Sana ay maging safe ang aming paglalakbay sa karagatan at walang anumang mangyaring masama sa amin. So mga po nyo, this is it. Pupuntahan na natin itong napakadelikadong ipo-ipo sa dagat. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin, pero sabi ni Kuya Alex, sisiguro nyo naman yan na safe tayo, na makakabalik. At maikutan natin, mapapakita natin sa inyo kung gaano napakalaki itong ipo-ipo sa dagat. Ayun o, yung laki yun. Oh, kita mo talaga sa tubig oh. Ayan na. Yun, to. Ayun oh. Ayun, laki. Oh, laki nun oh. Ito mga po nyo. Wow. OMG, nakakatakot. Nakakatakot siya talaga. Ayun oh, laki oh. Dalawa. Woo! Grabe yung bangka, parang hinihigop yung bangka natin mga ponyo. Ayan o, laki o, dalawa o. Kita nyo yan o. Nakakatakot. Ramdam na ramdam talaga sa bangka yung higop talaga niya. Isang area pa lang itong pinupuntahan natin. So marami daw area na maraming mas malaking ipo-ipo. Grabe. Ayun o. Ayun, laki o. Ito mga po nyo, lalapitan natin. Lalapitan natin yung yung ipo-ipo. Yung tawag nila lambiyong. Ayan o. Uy, tanda lang. Yan na. Oh. Grabe, laki o. Kita nyo yan? Talagang umiikot talaga yung tubig. Grabe. Mas malaki pa sa kabila, mas malaki na. Sige, dito tayo. So, puntahan pa natin isang area kung saan makikita yung mga ipo-ipo sa tubig. Sabi ni Kuya Alex, yung ating driver. Ayan o, ayan o. Ayan o, unti-unti na nagkakaroon o. Grabe. Woo! Woo!
Nakakakaba na nakaka-thrill na hindi mo alam kung pakiramdam mo pero talagang kakabahan ka talaga. Ito mga kaponyo, malapit na tayo sa isang area kung saan doon talaga malalaki yung ipo-ipo. Ito na, paparating na tayo. Ayan na. Oh, yung mga lumalaki na yung mga no. Ayan, yung tubig oh. Talagang yung tubig hindi talaga normal. Ito na, nag-uumpisa na sila, yun oh. Ayan na, nag-uumpisa na sila oh. Ayan, laki oh. Uy. Ayan na, daan na natin. Ayan oh, laki oh. Grabe. Woo! Nakakatakot. As in. Grabe na laki dito. Ayan oh, mga kaponyo. Kahit saan talaga kayo tumingin. Grabe laki nun. Wow. Kailangan natin tumayo para makita natin. Ayan oh. Grabe ito mga kaponyo. Ayan oh, laki yun. Ingat tayo, baka mahigop tayo. Ang laki oh. Ayan oh. Ito, sarap natin. Ayan na. Ito, sarap natin. Kuya Alex, sarap natin. Oy. Nakakatakot. OMG. Grabe, bigla na lang sila sumusulpot. Hindi natin alam kung saan sila sumusulpot. Bigla na lang talaga nagkakaroon ng ipo-ipo. Pag doon, malalaki. Grabe, nakakatakot ito. Kaya kami wala na po. Sige, dito lang tayo. Okay lang. Doon tayo. Yun, laki. Oh! Ayun na. Apo nyo, yun ang laki. OMG, grabe. Nakakatakot. Woo! Wow, yun na. Woo! Yun na, katabi natin. Woo! Halos katabi natin yung ipo-ipo. Nakakatakot. Ito pa sa kabila. Ito mga kapo nyo, kung mapapansin nyo, ayan siya oh. Ayan, laki oh. Ito mga kapo nyo, ang laki. Ayan oh. Super laki. Naku. Grabe. Kung mapapansin nyo, kita nyo. Ayan oh, katabi lang natin. Halos katabi lang talaga natin ang mga ipo-ipo. Buti na lang magaling driver natin. Ito pa siya oh. Ay, laki. Kung di ka talaga marunong dito at hindi mo talaga alam kung paano magmaneho, talagang malalo ka. Ito na. Ayan na. Ang laki oh. Wow. Grabe. Ayan oh. Nakakatakot. Woo! As in, nakakatakot mga kaponyo. Ayun na oh, yun. Grabe laki oh. Halos parang mahihigop tayo. Ang lalaki ng ipo-ipo. So, nag-generate siya ng ipo-ipo kasi yung agos hindi magkaintindihan talaga siya. Magulo yung tubig. Hindi alam kung saan magkaiba ng agos, magkasalungat. So mga kaponyo, napakadelikado pumunta sa lugar na to. Lalo na't wala kayong idea kung ano nga ba at kung paano lalabanan itong ipo-ipo na to. Sabi ni Kuya Alex, yung aming driver, mas malakas pa to. Lalo na kapag talagang malakas yung katin ng tubig. So ngayon, sa tingin namin, sobrang delikado na. Kaya huwag kayong pupunta dito nang wala kayong kasamang eksperto at marunong sa dagat at alam nila kung paano gagawin. Sobrang delikado. So salamat sa pagsama sa amin sa adventure na to. Sobrang nakakakabahan, nakakatakot na hindi namin alam kung paano gagawin namin. At least naipakita namin sa inyo yung isa sa pinakadelikadong whirlpool. Kaya mga kaponyo, para makagawa pa tayo ng mas maraming video, i-like nyo yung video natin, subscribe sa ating YouTube channel para makapaglakbay tayo at marami pa akong maipakita sa inyo magagandang lugar at kakaibang lugar tulad nito. So muli, maraming salamat. Kita-kits tayo sa next video. Akala ko ay hindi ko kakayanin na marating ang lugar na ito. Pero nagawa natin mga kaponyo. Nagawa nating puntahan ang lugar na akala ko ay imposibleng marating. Ngayon ay ating narating at napuntahan at nagawa nating posible.